Habang kami ay nagbabiyahe at naghahanap ng posibleng matutulungan na katutubo sa kabundukan, meron kami nadaan na isang babae nagtitinda ng saging sa gilid ng kalsada. Inalok kami nito kung gusto ba naming bumili ng kanyang paninda at agad naman kaming bumaba at tinanong siya kung magkano ang kanyang saging. Imo nang baligya? Oo, sir. Ay, grabe. Tagpila man eh. Tag 20 ang... Siya kasi Dito to. Sa unang tingin ay mapapansin mo ang kanyang angking kagandahan. Siya daw ay isang katutubo at nung matanong ko kung bakit niya ginawa ito, ito ang kanyang sinabi. Kamusta naman yung yung buhay niyo? Anong Ito, trabaho ni papa mo? magsasaka lang po. Sasaka. Sa tanim niya to? Mm. Ah, si mama mo anong trabaho? Wala. Sa bahay lang? Sa bahay lang. Ilang taon na yung bunso? 1. 1 year old. Tapos yung kasunod? Turning 5. So, grade 12. So, anong plano mo sa pagdating ng graduation? Di ba, syempre, college na yan. Ano sa tingin mo, makakapasok ka pa sa college? Ewan ko po. Hindi mo alam. Dahil sa hirap ng aming buhay. Pero gusto mo mag-aral? Gusto mo talaga mag-aral? Interesado ka talaga mag-aral? So, hindi mo naisip na na mag-working student din? Naisip ko rin, Naisip mo? ang hirap talaga. Ilang taon Nakikita ko sa pamilya ko ang hirap. Kaya gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko silang tulungan. At gusto ko rin ang mga kapatid ko ay makagraduate din. Mga kababayan, isang nakakahabag ng damdamin naman po ang ating papanood. Isang babaeng may pangarap sa buhay, yun ay ang makatapos ng pag-aaral at maiahon ang pamilya sa kahirapan. Siya si Mabel, isang katutubong manubo na may malaking pangarap sa buhay. Isang ate sa kanilang 8 magkakapatid, nagtitinda siya ng saging para may pambili ng bigas na sasaingin nila sa oras na iyon at para may makakain sa hapunan. Gaano ka-importante yung education sa iyo? Bilang, di ba, bilang isang katutubo, gaano ka-importante yung edukasyon para sa inyo? Importante talaga. Dahil maraming nagsasabi na kapag manubo daw, wala raw pag-asa pag na makagraduate. But hindi ako naniniwala dyan. Dahil na rin sa aking mga teacher na sinasabi na, Mabel, hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos ka ng pag-aaral. If you have a dream, panikamot. Kana yun akong gihinumduman and edukasyon ang akong nakita nga dalan para makawala sa ingani nga kalisod nga kinabuhi. O gusto po na ako nga mahimo ko nga modelo sa akong mga kauban nga mga lumari nga we should continue to study for the future na po para sa maayo nga kaugmaon. Sa kanilang tribo, bibihira lamang ang may pangarap na makatapos ng pag-aaral. Dahil minsan, yung iba ay nag-aasawa na sa murang edad. Pero si Mabel, iba. Pangarap niya na maging modelo sa kanilang tribo bilang isang mag-aaral at makatapos ng pag-aaral at maiahon ang pamilya sa kahirapan. Mga kababayan, sabay-sabay nating panoorin at tunghayan ang buong kwento o istorya sa buhay ni Mabel. Ang katutubong may pangarap sa buhay. At huwag kalimutang mag-like and share. Siya ay magsusumikap, walang iba, laging nandyan. Ruelo, malalag, mabuti. So yun po mga kalangga, mga karosyal natin dyan. Welcome back. At least po nakatapos tayo ng mahigit 3 vlog po ngayong araw na ito. And since maaga pa naman po, maglilibot-libot tayo dito hanggang sa may madaanan tayo ng mga sirasirang bahay o kaya mga deserve. Nagpara Uy, Uy! Sir, may saging po tayo, mais sir. Gusto niyong bumili sir? Ay! Wait Babayin lang. mo dong! Uy. Tingnan mo dong! Tara bro. Kim, baba ka Kim! Imo nang baligya? Oo sir. Ay grabe, tagpila man eh.
Tag 20 ang... Siya kasi pi. Dito to yun. Ang pangalan mo? Mabel, sir. Mabel. Grabe guys, oh. So, yun nga ang sakto, no? Dahil maghahanap tayo. Kanina ka pa dito? Marunong ka magtagalog? Oo. Alagay mo dito sana. Ilan taon ka na, Mabel? 17 po. 17. So, yun yung Kuya Alex. Ay, grabe. Saging. Oo. Sarap niya. Patingin niya. Magkano to isang ano? 3 pesos po. 3? Tapos yung ano, yung mais, magkano mais? 10 pesos po kada isa. Grabe guys, oh. So, yun po mga kalangga. Ay, may mais at saka saging. Kita natin si Mabel. Kumusta ka? Okay lang Dito po. ka, good. So, dito ka. Yan, at Thank you po. oo. So, yan, kita natin dito na nagtitinda po ng ano ng mais, tapos sa inyo ito, sa tanumin niyo ni. Tanim niyo to. So, Latundan. Latundan, no? Latundan. Oo. Ito yung ano talaga pinaka-common na ano dito. Na saging. Tagpilang sipian eh. 20 po. Tag 20. So, ang hilaw kasi dito is, magkano ang kilo ng hilaw na saging? Hello. 17 ang 17 kilo. pesos ang kilo. So, itry natin Grabe. kung ano ba siya. Ay, ang ganda ng pagkahinog. Sakto lang. Oo, hindi talaga siya ano, hindi siya kinalburo. Tama no? Matamis, Hinog matamis. sa puno or pinahinog na hindi kinalburo, no? Araw-araw ka dito? Araw-araw ka nagbebenta? Oo po. Araw-araw? Mm. Anong grade ka na? Grade 12 po. Grade 12. Saan ka nag-aaral doon sa ano? Pantaros? So, bakit ka nagtitinda dito? Para po may pangbili ng bigas at pangbaon ko na rin po. Galing Ilan kayo magkapatid? 8th po. Wow! Marami. Pang ilan ka? Pangatlo. Kaya pa nagsusumikap siya. Yung mga ano mo, ate, kuya. Yung kuya ko wala po kasi iba ang kanyang ina. At dyan siya tumira sa Sa kanyang inyo? ina. Kanyang ina po. Sa sa ina niya. nanay. So, sino yung ano mo dyan, kasama mo sa bahay? Mga kapatid mo? So, ikaw yung nagsisilbing panganay? Oo. Wala din yung kapatid ko na isa, yung ate ko kasi Asan? nag-working siya para Katulong. Ilang taon na yun, ate mo? 19. 19 years old. Hindi na siya nag-aaral. Nag-aaral pa. First First year college. working student. Ay, grabe. no? Kaya pala talagang nagsusumikap siya kasi siya yung ano, ang baga panganay dito ngayon sa kanyang pamilya. So bihira to kasi ang kasi siyempre makikita natin yung pagsisikap ng Sobra. isang tao, isang estudyante na parang pinoporsige niya yung sarili niya na kumita para magkaroon ng pangbaon o allowance sa pag-aaral. At saka yung makabili ng bigas para makasaing sila. Kamusta naman yung ano niyo, yung buhay niyo? Anong Ito, trabaho ni papa mo? magsasaka lang po. Sasaka. Sa tanim niya to? Mm-mm. Si mama mo anong trabaho? Wala. Sa bahay lang. Sa bahay lang. Ilang taon na yung bunso? 1. 1 year old. Tapos yung kasunod? Turning 5. So grade 12. So anong plano mo sa pagdating ng graduation? Kasi, di ba syempre college na yan. Ano sa tingin mo makakapasok ka pa sa college? Ewan ko po. Hindi mo alam. Dahil sa hirap ng aming buhay. Pero gusto mo mag-aral? Gusto mo talaga mag-aral. Interesado ka talaga mag-aral? So hindi mo naisip na na mag-working student din? Naisip ko rin, Naisip mo? ang hirap talaga. Ilang taon na Nakikita yung ko sa pamilya ko ang hirap, kaya gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko silang tulungan. At gusto ko rin ang mga kapatid ko ay makagraduate din. Pati ako naiyak. First time to? Sabi. So, sa akin, Sino yung inspirasyon mo? Yung pamilya mo talaga? Oo. grabe no? Nakaka-proud no yung ganitong grabe yung interesado talaga na no? Makikita natin yung dedikasyon ng isang estudyante na gustong-gusto talaga makapag-aral. So, ngayon, bilangin mo ito para hindi ka na maghihintay dito sa kalsada, ha? Ano ba ito? Araw-araw ka nagbebenta talaga? Or depende pag may harvest si papa mo?
Pag may harvest lang. So, pag halimbawa dito, syempre ano lang, minsan lang yung mga dumadaan, di ba? Katulad nito, hindi masyado Hindi siya masyadong mabenta. hindi matao. Mm-mm. Ano yung ginagawa mo? Anong diskarte niyo para makakain? May tinanim kaming mga May kamote. mga mais. Mais. So, kayo na yung magluluto doon. So, naranasan mo na wala kayong bigas, tapos puro mais na lang. Oo. Kaya grabe yung pagsisikap. Minsan nga, pag pumapasok ka sa paaralan, may panahon na kada isang araw, kaisa lang ako makakain. Isang beses lang. Beses lang, grabe. So ano yung ano yung motivation mo? Bakit ganito ka magsusumikap para sa kapatid mo, magulang? Para na rin sa kinabukasan ko po. Anong gusto mong trabaho? Anong gusto mong Maging nurse po. Nurse. Nursing yung kukunin niya. No? So, yung bahay niyo, asan bahay niyo? Andun po. Andun pala. So, ayan bago pa riyan, baka nagtataka ka kung bakit kayo ni-interview. Ako si Roel, isa akong charity vlogger na tumutulong sa sa mga kagaya nyo na mahihirap. Nagpapa-feeding din ako. And isang beses nga nagpa-feeding ako sa Pantaron, sa school nyo. Andun ka ba? Ay, andun Kasi siya. pinasaksiyan niya yung Oo. nakaraan. So, ayan, medyo may tayo, medyo lipat siguro tayo doon sa unahan. Pwede bang pwede ba naming mapuntahan o pwede ba kaming pumunta sa bahay. bahay mo? Sige po. Tayo mag-usap para malaman din namin. So tara, tayo, puntahan natin sa bahay nila. Ay, grabe, bigat Tara. po. Doon na lang bilangin yan. So, ganito pala kahirap, minsan saan ka napupunta pag halimbawa, walang dito, walang benta dito, sa baba, or, grabe. Minsan po pumupunta ako sa aming sitio. Kasi doon maraming tao doon. Oo. So, ganito kahirap, siyempre, kailangan niya kailangan mo magsumikap. Si papa mo, pag minsan walang trabaho, tinda ka ginani. Kaya sa pagkakataong ito ay sinamahan na po namin siya pauwi sa kanilang bahay at para makapanayam ang kaniyang magulang. Okay. So, ayun po mga kababayan, yung bahay po nila. So, napaka-simple lang, napaka-payak. Si papa mo ito? Hello po! Mayong hapon! Tatay, kumusta po? Yung mga tanim, ano sa yung mga tundan? Ay, mga Lakatan ba ne? Lakatan. Lakatan. Binangay, no? Binangay. So, andito, nakita po natin si Papa. Ano pangalan niyo po, Kuya? Richard. Si Kuya Richard. Ilang taon ka na po? 42. So, may 8 anak na siya. Bata pa siguro si tatay nag-asawa. Ilang taon ka na nag-asawa ka po? 16. So, si Mrs. mo, ilang taon na po? Saan si mama mo? Nasa Nagbabantay sa mga anak. 36. 36. Bata pa. Kung 16 siya nag-asawa, di si misis niya, ano pa lang? Mga ilang taon pa yan? Mga nasa 13. 13. Grabe no, napakabata pa po na. Siyempre dito sa kanila, baga normal po pag ganitong tribo o kaya ganitong katutubo. So, Kuya, na-amidri ka rin nandito kami ngayon para ma-interview inyong pamilya, no? Kasi napansin namin Oo, napansin namin kanina si Mabel na nagbebenta ng ng saging tapos mais. At yun nga, nalaman namin yung yung buhay, yung bakit pala siya nagbebenta para na may pampalit ng bugas. Wala daw milong aton karon. Wala trabaho karon. Wala kay arawan, inarawan. So ang mga tanim mo, saging, tsaka mais. Saan yung mga maisan niya dito? Dito sa baba. So dito tayo sa loob sa para makausap din natin. Sa sulod, sa balay. Para makausap din natin si mama nila, no? Yan po, grabe.
Ito pala yung bahay niyo, Mabel. Kapatid mo yun, Mabel? Oo. Ay, naku kasi po. Hello. Ikaw yung kapatid ni Mabel. Ang cute, oh. Ilang taon ka na? 14. Anong grade ka na? Uy, maning kamot ang eskwela, ha? Dito tayo sa loob. Hello po. Hello, ate. Maayong hapon. Ang cute ng ano nila. Mo na yung takore. Kaldero ninyo, dalawa. Ang cute naman ng takore nila. Tapos yung kawali, ayan po, isa lang po. Grabe. Nanay, ano pangalan niyo po? Maylin. Maylin, Ate Maylin, no? Kumusta po? Kumusta po ang buhay? Mahirap. Lisod kayo? So, kayo po, wala po kayong trabaho. Magabantay lang ka sa mga anak ni mo. So, anong masasabi mo dito kay Mabel? Grabing sipag din. Nakita namin siya doon sa ano, nagabaligya og mga saging og mais. Para daw, maamoy malungag. Wala may bugas ka ron. Wala. So, ayun po. Dito Mabel, sino natutulog? Sino natutulog dito? Kami at ang lola ko. Tsaka lola mo. So, andito pala si lola nyo. Doon sa kabila, sino naman? Sila doon. Sila mama mo. Tsaka yung mga kapatid. Grabe, guys. Anong katutunan? Manubo. Manobo. Manubo. Yan, grabe guys. Dito lang po kayo nagluluto. Dito kayo sa loob lang. Kuhaan nyo, paano po nagkukuha ng malinis tubig na inumin nyo po? Saan po? May bukal dyan. May ano diya? May balon? Wala. Datugikan sa babaw. Parang wala rin silang, wala po kayong suga. Wala. Wala po silang ilaw dito, no? Kaya... So, nakaano pala siya doon nung nagpa-feeding tayo sa school. Andun pala siya. So, nalaman niya yung ano natin, yung purpose natin. So, eksakto naman din at sakto din na nakita natin siya ngayon na andun nagbebenta. So, baka ito na yung ano, ito na yung kumbaga ginawa ni Lord, no, na paraan para matulungan kayo, no? So, anong message mo? Anong message mo, Mabel? Sa mong message sa amua o sa ano, sa mga viewers? Salamat. Thank you so much, sir. Unta. Matabangan mi og unta. More blessings pa ang ihatag sa Ginoo sa inyo, ha. Kay nakita nako nga daghan na mo natabangan. Og sa mga viewers, hinaot nga inyo ming tabangan. Ayun. So, sa pag-aaral mo, Mabel, kumusta naman? Kumusta naman yung pag-aaral mo? Okay lang naman. So, graduating ka na ngayon sa school year na ito. So, ano yung mga achievements mo doon sa school niyo? Actually, I am the SSLG president. SSLG President. Ano yun? Supreme Student Leadership. Supreme Student Secondary. Secondary. Oh. Basta kumbaga, student leader. Oo. Siya yung pinaka-president. Ikaw yung pinaka-president. Wow, grabe. Kaya pala, ang galing niya sumalit. Oo, pati siya, the way siya mag-communicate sa atin, no? And then, maliban pa doon, ano pa yung, mo, kumbaga, achievements mo bilang estudyante or bilang ikaw mismo? I became Dalaga ta Valencia 2024 po. And Ano yun? Talaka? Laga Laga? ta Valencia, di bale Laga. Miss Valencia sa mga Manobo po. Ay, grabe. Kaya pala sabi ko parang May ano siya, di ba? The way siya magsalita, pati paglakad niya. So, ikaw yung nagiging nanalo bilang Miss Valencia. Wow, grabe. So, sa likod po ng ng tagumpay na yon,
ganito pala yung buhay na meron ang isang Miss Valencia, no? Kasi alam naman natin ang Valencia napakalaking lugar niyan, no? At yun nga siya yung nanalo o ano yung ano mo, halimbawa i-compete ka pa sa another pageant pa. Mo ano pa ka, mo laban pa ka sa uban nga Oo. sa ano pa. So ano pa yung ano mo maliban sa Miss Valencia? Mm, Andiyan yung mga trophy mo, mga ano, mga sash. Ginaon sa naman ginahipos nimo. Ito pala po ano, grabe. Bilib tayo dito, no? Kasi una sa lahat, susumika para mabuhay, no? Mabuhay yung pamilya. After ng school nyo, yan yung trabaho mo, magbebenta ka. So pag Sabado, Linggo, ano yung ginagawa mo dito? Ganun din, magbebenta ka din. oo. So, minsan sumasama ka kay papa mo sa pagsasaka. Minsan, Ano yung naranasan mo doon na, ano, na ginagawa ni papa mo? hirap talaga. Mahirap. Kasi pag weekend, mahapunan na lang may uguan. Ang adlaw mo sidlak sa among likod and then mo salop gyapon sa among likod ang uguan adlaw. Kumbaga po ano, yung araw, siyempre ano, lalabas ng umaga alas 6, no? At andun pa rin sila hanggang sa pagset ng araw, no? Kumbaga sunset na naman, alas 6 na naman ng hapon. Kaya grabe, isang buong araw, no? Isang buong araw talaga. So, habang andun kayo, ano sa inyong ginakaon? Nagabaon mo? Minsan, pero may mga panahon na wala gyud. So, ayan, anong feeling mo ngayon, ano, Mabel, na kita namin kayo dito, ano, natagpuan ka namin? Masaya po. Oo. So, ni-expect mo ba na yung customer pala na ano, na tinawag mo ay ano pala, kumbaga baka kami yung makakatulong sa inyo. Inaasahan mo yun or ano, wala yun sa isip mo? Inaasahan. Inaasahan mo, grabe no. Kumbaga po ano, may pangarap talaga siya, no. Umaasa siya na isang araw mabisita. Kasi alam, kabalo ka sa ginabuhat namo. Ay na pagtabang. Naka ano ka doon sa ano, sa school. Nakabalo ka sa MUA. Nakaila ka sa MUA. Katong nagpa-feeding sa inyo. So, kumbaga ano, murag imo na lang gipangarap nangandoy ka nga unta matabangan mi one time. So, ito na, no, nangyari na ngayon. At yun nga, siguro ano, ang maibibigay namin ngayon is para may pangsaing kayo, no? Kasi yan yung usually binibigay namin, bigas tsaka konting groceries muna. At pagbalik namin, tsaka kami makakabigay ng mga maraming pang tulong. So anong message mo dito sa ano, sa lahat-lahat? Thank you po. We didn't expect na matutulungan po kami. Salamat. Bihira na lang ang mga taon ngayon na kagaya ninyo. Thank you so much no kay Mabel and Kuya, pag halimbawa kasi gusto niya mag-college na pag makagraduate siya ngayon. Halimbawa ano, wala mo ikapa-eskwela. Gusto mo mag-working student siya. Kagaya sa atin niya. Gusto na lang pod mo. Pero ikaw gusto jud ka mag-working student. Anong trabaho ni ate mo? Bahay lang po Sa bahay lang. Pero nasa Valencia siya. Davao. Ah, sa Davao. Ilang taon na yun si ate mo? 19? 90. 20. At 20 na. First year college. Anong kurso niya? Agriculture man siguro. So ikaw gusto mo talaga nursing. Kaya ano, grabe. Kaya ito, siguro kung ano, hindi natin siya nakikilala ngayon, nakilala. Posible pag makatapos siya, makagraduate ng high school, mag-working student. Asa ka mag-working student? Ka magtrabaho? Sa Davao din.
Mangita ka. Maghahanap ako. Mangita kasi trabaho. Kasi porsigido siya makatapos. Pero, ay, kamu kuya, kaya ninyo siya ipa-college or wala na? Wala na dyan, no? Kasi, sa high school, libre naman dyan. Sa ano nyo, sa school nyo sa Pantaron. Pag college na, kailangan talaga ng pera, no? Una dyan is Boarding house. tuition, no? Tuition, allowance. Consumo, allowance, Lahat. lahat talaga. Kumbaga, magbubuo ka ng sarili mong ano, kumbaga bahay, hindi bahay, no? Kasi magre-renta ka pa dyan, boarding house. Independent ka talaga. Magiging independent ka tapos kailangan mong tumayo talaga Sa sarili. mong sikap, sa sarili mong paa na hindi ka aasa sa mga magulang mo. Kasi kapag yung pangarap mo ang gusto mo talagang abutin, no? At alam mo naman na walang kakayahan yung magulang mo, gagawin mo talaga ang lahat, no? Sisikapin mo sa sarili mo, lahat ng paraan na maiisip mo, gawin mo siya kasi dahil sa pangarap mo, dahil sa pinapangarap mo na gusto mo siyang maabot o gusto mo matupad, na kapag sinamahan mo ng sipag at tiyaga, walang imposible na makakamit mo yun, di ba? Kasi para sa akin, hindi uhad lang yung kahirapan para abutin yung edukasyon, no? Nasa sa atin na lang yun kung paano natin pagsikapan, paano tayo magsikap. Ako hindi ako nakapag-aral, hindi ako nakagraduate, wala akong natapos. Pero hindi ko sinisisi yung magulang ko kasi alam ko naman na wala makakayahan yung magulang ko. Kaya nasa sa atin yun kung gusto nating makamit yung pangarap natin. Nasa pagsisikap natin yun, no? Yung working student na sinasabi, hindi basta-basta yan, hindi biro yan. Oo. Kasi danas ko yan, no? Tatrabaho ako sa araw, mag-aaral ako sa gabi. So, hindi ko siya kinaya. Nag-isip ako na hanapin yung kapalaran ko. Ganun po yung buhay. Pero kung nangarap ka na gusto mong makapagtapos at sinamahan mo ng sipag at tiyaga, kaya mong abutin yung isang bagay. So, ang pag-aabot kasi sa pangarap nasa sa atin yan. At yun lang yung sasabihin ko. Yun lang yung masasabi ko sa At iyo. least ano, kumbaga, yan yung magpapalakas sa'yo, no? Yung pangarap mo talaga. Bakit ka magsisikap dahil sa pangarap mo. At isa din sa ano, pwede mong tularan si Kuya Alex na ano, kumbaga, hindi hadlang doon yung kahirapan, no? Sa inyong sitwasyon karon. Imuan nga, imuhang inspirasyon, no? Meron kasing mga bagay na nasa sa atin lang din yung isang angking kakayahan natin na yun ang hihila sa atin sa tagumpay, no? Yung talent, kung meron tayong talento na hindi pa natin natuklasan at bigla nating nalaman na may talent pala tayo sa ganito, isa rin yun sa pamamaraan na yun yung hihila sa iyo papunta sa taas. Basta huwag mo lang alisin yung tiwala mo kay Lord. Ganun lang palagi. Kasi kung pinagkalooban ka ng talento o pinagkalooban ka ng kakayahan, galing sa Kanya yan. Kapag hindi mo siya dinala ng maayos, so hindi mo rin siya aanihin ng maayos. Hindi din sa mga katulong sa'yo. Hindi rin makakatulong sa iyo. Ganun lang. Kaya siguro sa ano, malaking bagay din yung ano mo, yung pagsasali-sali sa pageant, no? Pag mananalo ka, may pera naman na premyo. Magkano naman yun? Mostly. May 1,500. Sumali siya na. Sumali siya. Siya yung Miss Valencia. Ah? Oo. For the IP. Sa IP na ano. Sa IP. IP. The whole IP. Ilang ano dito? Ilang tribo sa Bukidnon? 7. Seven tribes. Tama ba? 7 tribes. So ikaw yung nag-represent sa Sa Valencia. Valencia. Ang galing na. Kasi nakita naman talaga natin sa kanya, no? The way siya magsalita. May potential. Oo. Approach pa lang. Pati sa Approach mo pa lang kanina. First meet. sa ano yung- pa lang pagtitinda pa lang sa atin, Oo, no? Yung pag-approach mo sa dala mo, may nakikita na akong potential sa'yo. No, mayroon na akong nakikitang potential sa'yo. May may buses. Kumbaga may buses. Siya din yung ano, president ng ano nila, student leader sa ano sa school nila. Ay, galing. Kaya grabe, no? Saludo kami dito at nakikita naman talaga natin siya kung paano siya magsusumikap sa school. Doon pa nga lang sa school nila, siya yung pinagkakatiwalaan bilang presidente. Galing na. Lalo na siguro dito sa bahay nila, no? Kaya ano, siguro yun lang, no?
may ano naman, may mga natutunan ka man sa mga sinabi ni Kuya Alex. Ito pala si Kuya Alex, no? Alex Librada, yan si BG's Kim, si Kuya Kim. Kuya Kim ano na, tapos si Kuya Toto, yan, tapos si Kuya Victor. So kami ang Team Rochelle na tumutulong. Andito kami nag-mission ngayon sa Bukidnon para maghahanap ng kagaya sa inyo, no? At yun nga, sa awa ng Diyos, nakilala namin kayo, no? At magiging instrumento ako or kami para ang tulong galing sa iba't ibang tao or galing sa Diyos papadaan sa amin at bibigay namin sa inyo, no? Kaya kami yung nagiging tulay sa lahat po ng gustong magpaabot ng tulong diba? Para sa ginagawa namin. Kaya nga. Kumbaga, tinutulungan kami ng mga tumutulong sa amin, yung mga sponsor namin. Kami naman yung nagpapaabot at naghahatid o naghahanap ng matutulungan. Yun po yung namin, advokasya, no? Siya yung aming team leader sa ganito. So almost 2 weeks na kami dito. So naka-concentrate kami dito sa lugar na to. At isa ka sa nakita o nasumpungan, no, na daanan natin. So, karon halimbawa wala kang kita doon sa mo, binebenta. Ano yung pangsaing nyo ngayon? Ano yung kakainin nyo? Kamote po. Kamote. May kamote na kayo dyan? Wala pa, kukuha pa lang. Ay, mamunga pa lang. Ay, meron pala. Sila, Nana mo? ana mo yung nakuha. Ay, grabe. So, yun yung sinasabi ko na kapag walang masaing ang bigas, mabilis lang ma-provide kasi nandiyan lang sa paligid. Oo. May mga tanim Mag-uukay sila. lang sila doon. Lahat dito kahit saan ka pupunta. So, yun yung ano ba tawag nito? Tawid gutom. Pangtawid gutom, no? Ma-prevent yung Ay, hello. Grabe po. Si Lola mo ito? Ano si Lola mo? Kapatid mo. Kapatid ni... So, ang gaganda ng kamuti nila, oh. Kaya tanim po ito? Kano tanim? Sa lola ko. Kay Lola mo. Ang gaganda na. So ngayon siguro, ngayong gabing ito, ay hindi na sila kakain ito. Kumbaga para kinabukasan naman, kasi may dala tayong bigas dyan, no? Ito yung pang-una naming tulong para sa inyo, no? Kumbaga kung meron kaming nakikita, natutulungan, ito yung unang pangtulong namin or ayuda namin sa inyo. Kaya ngayon may bigas kami para pangsaing. Madilim. Wala pa kayong ilaw. Walang ilaw? Kahit flashlight. So, ano lang. Halimbawa, pag mag-i-study ka, ano yung ginagawa mo? Ano gagamitin mo? Flashlight lang? Pero Lighter. okay naman yung okay naman yung grades mo, ganun. Okay naman. Grabe. Talagang kitaan talaga natin siya ng dedikasyon. Yung importance ng education. Kaya, gaano ka-importante yung education sa iyo? Bilang, di ba, bilang isang katutubo, gaano ka-importante yung edukasyon para sa inyo? Importante talaga. Dahil maraming nagsasabi na kapag manubo daw, wala raw pag-asa pag na makagraduate. But hindi ako naniniwala dyan. Dahil na rin sa aking mga teacher na sinasabi na, Maybel, hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos ka ng pag-aaral. If you have a dream, panikamot. Kanang yun akong gihinumduman and edukasyon ng akong nakita nga dalan para makawala sa ingani nga kalisod nga kinabuhi. O gusto po na ako nga mahimo ko nga modelo sa akong mga kauban nga mga lumari nga we should continue to study for the future na po para sa maayo nga kaugmaon. Kalab sa buto yung sinabi niya, nakakaiyak. Iyak kasi. Oo, grabe. De, kasi medyo ramdam ko din yung niya, pinagdadaanan kasi bilang isang katutubo din na sa kanila. Kumbaga discrimination talaga yung makakabagsak sa inyo, di ba? Pero sa nakita natin sa kanyang motivation, di ba, ang taas ng fighting spirit para i-uplift yung kanilang tribe, no, kanilang tribo. Kaya believe ako dito at alam ko ito yung magiging siya, yung
magkakaroon ng ano, kumbaga mag-aangat ng kanilang ano, di ba? Mag-aangat ng moral sa Sa kanilang tribo. Tama. No? Kaya pagpatuloy mo lang yan ha. Andito kami sa likod mo para suportahan ka. And ito nga, bibihira din natin matagpuan na ganito ka dedicated, no? Na mag-aral. At ano naman talaga siya. Baga makikita natin sa kanya na nagsusumikap. Kaya siguro kung may mga tulong dito kahit magkano, hindi nasasayang. Or hindi masasayang. Yes. No? Kasi nakita natin yung ano, yung interest talaga na ano. Galing sa puso talaga yung pagsisikap niya. Kaya nga, grabe, talagang may guys. gusto talaga siyang maabot. Pero ano, dito kasi, bibihira na ako makano. Sa ilang weeks na namin dito, bibihira ako maka-encounter o kaya nakakilala ng nakapagtapos ng kolehiyo sa inyong tribo. No, kasi siguro dahil din sa kakulangan, sa poverty, di ba, sa kahirapan. At isa na doon, yun nga yung discrimination, no. Halimbawa, andun na kayo sa baba, mag-aaral, tapos, di ba, kumbaga, wala matogilahat, hindi na lahat. Pero feeling mo talaga iba yung tingin sa inyo, no, bilang manubo o kaya bilang katutubo. So, ano yung kumbaga, ano yung experience mo na ganun pala yung tingin ng ibang tao sa amin? May na-encounter ka na doon o kaya may mga sinasabi sa'yo? Oo. During our senior scout, Okay. Mga ano nila, kumbaga makakababa upuan, confidence din, di ba? Pero ano yung nasa isip mo na dapat magporsige ko, ipakita na ako sila ha? Mao nasa isip mo? kuan. Abi ka nila kuan ganun, wala gud may talento. So akala And nila, then- walang-wala dyan mo. Pagkagabi dayon, we have cultural night presentation and ana ako mga kauban nga, say, unsa man mag-apil ta, ana-ana pod ko nga, oo. So, kabilang din ako sa dancer. May grupo kaming dancer dito sa Pantaro na panuluanan dancer and then Tapos, represent na mo among sayaw and then we didn't expect nga kami di ang madaog despite sa mga discriminate sa among mga kauban nga pa. so diha pa lang nakita na nimo, di ba? Kung unsa ang di ba? Kung unsa ang mahimo, kung halimbawa i-dead man ninyo ang mga ginang storya, di ba? Dahil doon, di ba, sa pagpupursige nila, nanalo sila bilang sa contest na sayaw. So, ano yung feeling mo nun nung nanalo kayo? Masaya po and then pagkatapos nun, ang dami ng mga tao na Congratulate sa inyo. sabi nila, ay, ang galing nyo palang sumayaw. Di ba? Kaya doon pa lang, Sa ganung klaseng hindi natin masasabi kasi hindi naman natin nila lahat pag-discriminate sa mga ganitong tribo. Kasi ako, lumaki ako sa area ng mga manubo. Ano na lahat, no? Unang-unang nakakasakit kasi dito kapag yung ibang tao na nagsaway sa mga anak nila, parang kinukumpara nila. Yung pagkukumpara sa nila ng tribo. Naunsa naman ka, mura naman kag manubo. Di ba? Masakit yun pakinggan, di ba? Kahit sa akin nasasakit. bakit, ano tingin nila sa manubo pag ikukumpara doon? Parang Mababa o kaya? hindi naman sa ganun. Murag ka ng bulingit, Marumi. Oo. Ganun nang nakakasakit. Kasi ako ramdam ko yan kasi lumaki ako sa sa tribo. Tribo ako lumaki. Pero para sa akin, hindi dapat kasi kung ano sila, ano tayo, ganun. Parehas lang tayo. Kung kumakain tayo ng kanin, kumakain din sila ng kanin. Ganun po, pantay tayo, pare-parehas tayo.
Pare-parehas tayong lumabas dito sa mundo na nakahubad. Wala akong lumabas dito na nakadamit. Di ba? Yun. Grabe ano. Siyempre ano, tawag dito. Ayun, para may pangsaing kayo mamaya. May bigas. Tapos groceries. So ayun kuya, ate na may bigas ha. Para na may panglungag mamaya o bukas, no? Na ilan yung adlaw para sa inyo ha. O siyempre, dahil din may dala na tayong solar dito, bibigyan natin sila ng solar galing Tita Ani Olarte. Salamat po Tita Ani. And siyempre kay Ate Inday and Tita Eden sa kanilang paayuda, no? So, ay testing natin, no? Para may kabit ngayon. Ano yan, 50,000 watts. 500. 500. 50,000 watts. 5,000. Ano na lang, Mamaya. subukan natin. Ay, ano mo na lang. Sige na. Sige. So, ayan, Mabel, may blessing. Kunting blessing lang ito. Anong message mo sa ano? Sa lahat ng nagbigay? Salamat po. Hindi ko po talaga in-expect na matutulungan po ako. Thank you. I pray nga tabangan mo ni Lord nga daghan pa ang mga tao nga inyong matabangan o more blessings pa ang moabot sa inyo. Thank you so much po. Dako na kay ni nga tabang sa amo og kanang solar need gud kay namo na as a student kay na ay gabi nga mag study mi inya dili mi katarong og study tungod sa kuan kanang kuan walay sugamit yun. Thank you so much po. So, ayan po. Sila kuya. Anong message niyo po kuya? Sa message po. Sa may istorya. So, salamat sir. Alay sular. Tugas. Salamat. Si nanay po. Salamat. Ay, bugas. Sulat. Namin suga. Nalipay mo na naamit rin karon sa inyo ha. Nalipay. Yan, saya po sila no. Ito, ang laman po nito ay mga pangunahing ano muna no, pang ulam-ulam. Yan, noodles. Tapos mga dilata. Tapos sardinas. So, ayan, Mabel, ano, yung pangarap mo talaga is gusto mo na ikaw yung makaahon sa pamilya nyo. Lahat ng mga ano mo, lola, lolo, mahirap talaga. Oo. Sa Sa side ni mama at ni papa. Sa side ni mama, ang lolo ko po ay 4 years na hindi nakakalakad at nakakakita. Baga may ano siya, may sakit. Tapos sa side naman ni papa mo, mahirap din. Mahirap. Kaya ang gusto mo talaga dito, ikaw yung puputol ng kahirapan, no? Ikaw yung magpapaangat sa pamilya nyo. Si uy, grabe. Ayun, may ilaw na, no? Ang liwanag po. Maraming salamat. May liwanag ang buhay. Yun. Di ba? Tama. Dahil kay Tita Ani Olarte, may liwanag ang buhay. Diba, at least, ilang estudyante na yung matutulungan ito. Lalo na sa pag-aaral, no? Ilang estudyante kayo? Ilan yung pumapasok sa school? Mga igsoon mo? Ilan kayo lahat? 4. 4. Yung sunod mo, grade 9? Grade 9. Ang sunod, Grade 3. grade 3. Grade 1. Grade 1 na. So, ano naman, okay naman dyan kasi walang bayad. Oo. So, kaya ayun, maraming salamat po ano, sa mga nagbigay at hopefully, no, mamanifest natin yan na bubuhos yung tulong dito, no, para kay Mabel. Ayan Mabel, aside dito sa groceries at bigas, ano pa yung maitutulong namin sa inyo? Ano pa yung matabang na mo sa inyo? Sa imuhang side, no? Sa sarili mo or sa magulang mo, Sa pamilya mo. Isa pa'y gusto ni mo nga matabang na mo. Aside sa imuhang kaugalingon, sa imuhang mga pangandoy, kanan, unsa pa'y gusto ni mo nga pwede na mong matabang sa imuhang. Okay lang magano, baka siguro, di ba? Okay lang kasi Open mo lang. libre lang naman mga harap, no? Wala namang ano. Wala naman. So, nakoy kuhan tayo ha. Nakoy message sa inyo ha.
Dul dire dapat dul dire. Na ako'y kuan na ako'y kanang gamay nga advice no, sa inyo ha, kay kita manggong mga ingani nga mga lumad natay tradisyon nga ginasunod, di ba? Natay tradisyon nga ginasunod. So kung halimbawa si Mabel makursa na daan niya kamoy doolon, masugot mo. Ayun po. Dili ka. Kana, wala gusto na akong madungog tayo. Kasi di ba Mabel, tradisyon nating mga lubad, mga manubo na yung mga buya-buya, di ba? Di ba? Tana, day. So, mo tayo akong pinakapangutan na sa inyo ha. Kay power man yun si tatay, di man ni Sa lalaki. power yun ang papa. Papa. Di ba? Ang papa yun ang pinaka-power kapag ano. Kasi kung halimbawa muduol si Toto, ikaw may duolo na mo, dili man siya, di ba? So man gusto na akong madungog tayo nga ilaban mo talaga. Ilaban mo talaga yung kinabukasan ng anak mo kasi siya ang pag-asa ninyo. No? Hindi man sa ibig sabihin na inaano natin yung tradisyon. Pero kung nag-iisip tayo ng kinabukasan ng anak natin, magyuto'y tindugi. No? Yun talaga tatayuan mo. Kasi hindi natin ibig sabihin na hindi inaano natin yung tradisyon ng mga tribo, pero kapag ka nanindigan ng tatay na ayaw ko kahit sino, gusto ko makapagtapos ang anak ko, wala akong makababag ato tatay. Tinood, dili. Di ba? Tama sabi ko? Ganon. Ang pag-aasawa, napakadali lang gawin yan. Pero kapag inabot mo yung pangarap mo, yun ang pinakamahirap. Gamit ng pangarap talaga yung pinakatsyan. Ganito yan. Kanang mga gwapo. Diba, miskwila na ka, di ba? Kanang mga gwapo, nara na diya. No? Kanang imong gibati, nara na dire. Pero kung dito ka sa imong pangandoy, pag-abot, pag nakamit mo na yung pangarap mo, balikan mo yung dati, doon pa rin yun sila. Di ba? Ngayon, ikaw naman yung titingalain kasi nasa taas ka na. Ganon. Ganon dapat. Grabe. Di ba? Kasi may mga tayong ano tayo, fatherly advice, di ba? Ganun. Kasi siguro sa tingin nila, kaya siguro binubuya para makahawa sa kalisod, di ba? Para makakuhaan ang pakanon, di ba? Mo siguro yung purpose. Pero sa tingin mo, makakatulong siya or makakatulong siya para mabawasan yung kahirapan niyo? Or Dili. Dili. Mas maglisod pa. No? Siyempre, nasa culture din mismo, no? Kung paano tayo, paano tayo matutulungan, no? Susunod tayo palagi din sa kultura na iyan, no? Hindi nga sabi ni Kuya Alex na wala naman kaming, wala kaming negatibong komento or pag-iisip doon sa kanilang kultura. Pero ang iniisip kasi natin dito is yung yung pangarap mo, di ba? Yung pangarap mo sa pamilya mo. Kaya mo na yung maayong study dito. Panganday dito pa, makauman ka. So, karon siguro mababa pa mi, no? O para na mo yung agod, no? Magsaing kayo ngayon o naikunting dyan pang-ulam. So, nakakahihatag diri Mabel para sa inyong pamilya, no? Ito ay galing sa ating munting channel, no? Kuya Mabel, nakakahihatag. Kuya, ate ha, para sa inyo ha. Yan. Thank you po. 3,000. Salamat po. Sa pang maistorya nga. Ako kami alis dito. Salamat kaayo. Balik-balikon gud na ako nga dugangan pa sa Ginoo ang blessings nga moabot sa inyo o nga daghan pa ang mga tao nga matabangan ninyo. Salamat kaayo. Salamat. Ayun, maraming salamat po, grabe. At ito po, no, sana po sa muling pagbalik natin dito ay dala na po natin yung kailangan po nila, lalo na yung kanilang bigas, no, konsumo po nila. Kumusta naman yung graduation mo? Kailan yung graduation? This coming 14 po. 14. So, okay na yun. Wala na ibayad. Opo. Wala na. Yung toga, renta na lang. So, ayun, no? At sana masaksihan natin kasi gagraduate din siya. Si Kenneth, no? Yung mga natutulungan natin. At isasabay lahat, no? Mula, di ba isasabay siya mula Peter
grade 6, grade 10, tsaka grade 12. Kasi kukunti lang po yung sa school na mga students na magtatapos. Kaya alis mo na kami ha. Kaya Salamat amping mo po. dre ha, amping mo o puhon makabalik mo dre ha. Sige, bilis kami ha. Thank you po. Salamat kaayo. Bye-bye po. Sige. Thank you. Thank you. So yun po mga kababayan, mga kalangga, mga karosyal natin, at natapos po tayo sa review po kay Maybel. At grabe, nalaman po natin dito kung bakit po siya nagsusumikap sa pag-aaral, no? Nakaka-touch po yung mensahe po niya na ang edukasyon po ang magpapabago sa kanyang pamilya, no? Sa kanilang pamilya. Kaya nagsusumikap siya at nakita naman natin kung ano yung kanyang mga nagawa, no? Para mga achievements niya. Kaya grabe, no, saludo po kami kay Maybel, and maraming salamat din in advance sa mga tutulong. And ayan si Kim na kanina pa din na Yes. First time ko to naka-encounter ng unang-una yung katutubo, no? And talagang siguro will na to ni God yung makita natin, makilala natin siya, no? Sa hindi natin inaasahan na lugar, na oras, no? Talagang nakita ko yung ano niya, yung dedication niya, no, sa pag-aaral, sa pamilya. And then nung nakita natin, nalaman natin yung talagang buhay nila, no? So nagdaan na doon yung husgahan sila, yung parang ano man tawag doon, na discriminate, di ba? So makita mo talaga na na punong-puno ng pangarap, no, si Maybel, at deserve niya din talaga ng buhos na biyaya kasi para sa pag-aaral at syempre sa pamilya. Kinilabutan ako kanina. Oo, grabe talagang una pa lang na nagdun pa lang sa sa may kalsada, no, ang bumuhos na yung iyak niya. Pero wala siyang alam na vlogger tayo, di ba, ganyan. Tapos talagang siguro sa hirap kaya na umiyak siya, no? Yan lang, at wish ko na marami pang biyaya ang dumating para sa pamilya nila Maybel para makapagtapos siya ng pag-aaral. Siyempre kay Kuya Victor. Kuya Victor, anong masasabi mo as cameraman ka? Naiyak din ako kanina, kaya binigay ko sa'yo, bro, eh. At proud lang ako kasi kahit na dinidiscriminate sila kasi katutubo, pero pinaglaban pa rin niya, no? May dedication siya sa kanyang pag-aaral, at sana marami pang blessings na dumating sa kay Maybel. At yun lang. Ay Toto. So, ayan po mga kalangga, unang-una, nasabi niyo na lahat mga kalangga, yung sasabihin ko. Siyempre, natats ako mga kalangga, medyo tumulo din ang luha ko, hindi lang sa usok ng apoy, kundi sa kwento niya mga kalangga, kasi relate ako nung ako'y bata pa. Kasi matindi rin yung discrimination ang dinanaanan ko mga kalangga, pero laban lang, kaya ganoon din po siya mga kalangga, kaya salamat at salamat sa mga magbibigay ng diyan tulong. Yan, ipapaabot natin yan ng walang labis, walang kulang. Yan, salamat. Yan, kay paring Alex Librada. Yes. Medyo na-intriga ako dun sa kung ano yung naranasan ni Kuya Toto dun, ha. Ang dami ko nang sinabi kanina. Ano lang yung
ano, ang ano ko lang, ang masasabi ko lang doon, ang nakikita ko yung pagiging fighting spirit, no? Napakalakas ng loob niya. Saka grabe yung yung dedikasyon na makikita natin sa kanya. So para sa akin kita naman, no, yung unang bungad pa lang nung pinara niya tayo. Nagulat ako nung pumara kasi nakita ko kagad na may hawak na sabi ko siguro nagtitinda talaga. So hindi natin to in-expect, pero ito parang binigyan tayo ng way na matagpuan natin siya, no, masumpungan natin. So sana maging okay at maging success itong vlog na to para sa kinabukasan ni Mabel. So yun lang. Maraming salamat. Grabe silaw. Oh, grabe. Uncle Toto. Uncle Toto, ayan, isa rin po ito kasama namin palagi si Uncle Toto kasi siya yung mas may alam dito sa lugar na to, no? Uncle Toto, baka konting mensahe lang, Uncle Toto. Ha? Ano mensahe mo? Kita natin. Yung nakita natin kanina na isang bata si Jonte. Yun, pambihirang estudyante na nangarap na makatapos ng pag-aaral. Salamat sa mga vlogger na nandito na tumulong sa kanya sa pag-aaral sa kanya. Yun lang. Yun, maraming salamat po kay Congressman Uncle Toto. Ayan. At syempre kay Uncle Mike, driver. So ayan mga kababayan, salamat po sa inyo lahat, and yun nga, sana po tulong-tulungan tayo, no? Para kahit magkano pang dito, Yes. magkano pong amount, para maibigay ko natin ng buong puso, no? Taos puso, bibigay po. Papaabot po namin yan anytime po. And siguro para wish ko lang dito bago magtapos tong premiere na to. Wish ko yung someday magkameron ng dito sa Valencia sa estudyante, mga katutubo. Kasi 'di ba nadi-discriminate kasi syempre katutubo, walaan yung pag-asa yan na makapagtapos. So baka sa tulong, no, dito sa magiging programa na to, if ever po sakali magkameron ng Rochelle scholars, no, dito sa Valencia. Sobra yan. Claim it, 'di ba? Kasi Manifest natin dito, 'yan. bro, pag once makatapos sila, isang malaking magabalakid o hamon sa kanila. Oo. Kung paano sila magpapatuloy naman sa another level ng pag-aaral. Siguro pag andito tayo mag-unite, no? Yes. Ng community, iba't ibang grupo yan ng halimbawa GC, no? Kaya grupo po ng dito po sa Rochelle community. Kung magkakaisa po tayo, baka may mabago tayong isang komunidad. Yes, no. Claim it, i-manifest natin 'yan, no. Ganda, ang ganda. Rochelle, 'di ba? Mapakilala pa natin yung Rochelle community, and plus nakatulong pa tayo sa isang komunidad dito sa Valencia. Ganda. So ayun mga kababayan, mga kalangga, mga ka-Rochelle, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. To God be all the glory. Bye-bye po.